Noong January taong kasalukuyan ay inatake ng gobyerno ng United States of America ang Venezuela at inaresto si Maduro sa kasong narco-terrorism. Maraming international law experts ang nag-agree na mayroong paglabag na ginawa ang Estados Unidos sa kanilang ginawa. Una, dahil sa hindi nila pagkilala sa soberenya ng Venezuela. At ikalawa, si Maduro ay mayroong immunity bilang head of state, katulad ng immunity na mayroon si Rodrigo Duterte nung panahon siya ay pangulo pa, kaya hindi siya basta-basta nakakasuhan at naaresto. Noong February 28 lang ay inatake ng gobyerno ng United States of America ang Iran dahil sa pagkakaroon nila ng nuclear armaments. Ano naman kung mayroong nuclear ang Iran? Bakit ang US wala ba? Lumang istorya, lumang kwento, yan din ang dahilan na ginamit nila nung inatake, winasak at pinatay nila ang pangulo ng Iraq na si Saddam Hussein. At alam nyo ba na ang China ang isa sa pinakamalaking buyer ng oil ng Venezuela? Mahigit kalahating porsyento ng mga oil exports ng Venezuela ay papunta sa China. At alam nyo rin ba na mayroon silang mga trade agreements at parte ng mga kasunduang ito ay ang kanilang tinatawag na loan for oil agreements. At ang China rin ang isa sa pinakamalaking kliyente ng bansang Iran. Noong 2025 ay halos kalahating porsyento ng exports ng crude oil ng Iran ay papunta sa China. At alam nyo ba na mayroong 1.38 million barrels kada araw ang katumbas ng kanilang transaction. Magkaibang kwento, pero maaring may pagkakapareho. Ang gobyerno ng US at China ay mayroong obvious na tunggalian. Sa Middle East man, sa Europa, or sa Asia. Kaya hindi malayong isipin na ang target talaga ng US sa pag-atake nila sa Iran at sa Venezuela ay ang China. Bakit? Dahil ang enerhiya ay isang pinakamahalagang sangkap para sa pagpapalakas ng ekonomiya at militar ng isang bansa. Kaugnay sa pag-atake ng US sa Iran, natural na papalag ang Iran, lalong-lalo na't meron silang kapasidad, mayroon silang sopistikado at malakas na militar. Kaya ayun, inatake ng Iran bilang ganti sa US ang mga US military bases dyan sa Qatar, Bahrain, Kuwait at UAE. Sana ay magsilbing seryosong babala sa gobyerno ng Pilipinas ang ginawang pag-atake ng Iran sa mga alyado ng US. Kung ayaw nating makaladkad sa hidwaan at bakbakan ng mga bansang war freak katulad ng China at ng US, huwag tayong kumampi, huwag tayong pumanig at manatili tayong neutral. Tama, katunggali natin ang China sa issue ng West Philippine Sea. Bakit? Ang solusyon ba dito ay kumampi tayo sa United States of America? US yung mayroong kakayahang militar para ipagtanggol tayo Bakit? Kakayahang military ba ang solusyon sa problemang ito? Hindi ako eksperto sa geopolitics at regional at trade relations. At wala rin akong espesyal na rekomendasyon at pagsusuri para resolbahin ang problema natin sa West Philippine Sea. Nakikita ko lang naman ng lohika. Kapag tayo ay pilit na pumanig sa Estados Unidos, tiyak tayo ay magiging lehitimong target ng China. And the other way around. At wala naman tayong kasiguruhan na talagang mapoprotektahan ng United States of America ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan natin kung sakaling lumala ang hidwaan dito sa Southeast Asia. Huwag tayong pumanig sa sinuman, manatili tayong neutral. Dahil ang isa sa dahilan sa paglawak ng digmaan sa daigdig ay ang kampi-kampihan. At ang isa sa paraan nito ay ang magkalat ng galit, ng hate sa mga taong hindi mo kakilala. At napaka-epektibo ng fake news para gawin ang pagpapakalat na ito. Naisip ko tuloy, hindi kaya mas madali ang magalit, manakit, pumatay, manglait, at mang-discriminate ng kapwa-tao natin kaysa tayo ay magpakalat ng pagmamahal, ng pag-ibig, ng pag-unawa at pagtutulungan?